ngayong pumasok na ang buwan ng Setyembre ay naaamoy na natin ang simoy ng Kapaskuhan. Kaya't pag ganitong umpisa na nga ang Burr months, ano nga ba ang pinagkakabalahan at karaniwang ginagawa nating mga Pinoy? Balitaan mo kami, Michael Matias. Sa pagsapit ng buwan ng Setyembre, unti-unti na nating mararamdaman ang simoy ng Pasko. Isa ang Pilipinas sa may pinakamahabang nagdidiwang nito. Nariyaan ang iba't ibang paniniwala kagaya na lang ni Santa Claus. Naglalakihan at nagkikintabang mga parol at pagkain, sabayan mo pa ng mga tugtuging pampasko na makakadagdag sa excitement. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng paniniwala sa iba't ibang klase ng okasyon. Mantakin mong si Santa Claus ay nagawan pa ng paniniwala. Ayon kasi sa ating mga magulang, ang mga batang naging mabait sa buong taon ay bibigyan ng regalo bilang kapalit. Nariyan din ang pagpuntahan ng 9 na araw sa simbahan o mas kilala bilang simbang gabi. Matapos makumpleto ang mga araw, maaaring humiling na naaayon sa inyong kagustuhan dahil sa paniniwalang magkakatotoo ito. Mahalaga din sa ating mga Pilipino na marinig ang huling misa ng simbang gabi at salubungin ang Noche Buena. Hindi din mawawala ang nakagawian natin tuwing Pasko, ang pagsasabit ng mga parol at paglalagay ng Christmas tree. Talaga namang malaki na ang inunlad ng ating panahon ngayon dahil noon na simple lang ang mga dekorasyon na ito. Ngayon ay naglalakihan at nagbobonggahang mga dekorasyon na ang nakikita natin sa bawat bahay. Simbolo ng paniniwala na totoo ang Pasko at pag-asa para sa ating mga Pilipino. Kung mayroong mga pandekorasyon, aba, hindi dapat kaligtaan ang mga pagkain natin na siguradong hahanap-hanapin mo sa ganitong okasyon. Ang masarap na puto bongbong at bibingka ay makikita mo agad sa labas ng mga simbahan. Ang queso de bola, hamon, fruit salad at pansit ang kukumpleto sa inyong masarap na Noche Buena ng pamilya. Tila hindi buo sa ating mga Pilipino kung wala ang mga ito sa ating hapagkainan. Para naman alamin ang mga kahilingan ng ilan nating kababayan sa darating na Pasko, aking inalam kung ano nga ba ang kanilang nais. Yung Christmas wish ko, kasi sana maalis na yung mga negative na issue sa bansa natin. Kasi syempre araw ng Christmas, araw yun ng pagbibigayan at dapat masaya yung mga tao. Kasi ngayon, halos nasatabunan na yung, yung negative, ng mga negative issues na lumalabas sa bansa natin na yung pagkakaisa, wala nang masaya. Ang Christmas wish ko ngayong taon sana, simple lang, sana lahat ng tao maging masaya dahil once na maging masaya ang isang tao, ang lahat ng tao, they will truly understand the true meaning of life. Ito ay ang pagbibigay ng tulong sa kapwa at pag-alala sa kaarawan ni Jesus. Kaya ngayon pa lang, ako na ang unang bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Para sa Telebisyon ng Bayan, Michael Matias.